si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, nilinaw na ang Mpox ay hindi epidemya gaya ng COVID-19. Kalidad ng hangin sa mga karatig lugar ng Bulkang Taal bahagyang bumubuti. Ilang paaralan balik eskwela na. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sinumang sangkot sa pag-alis sa bansa ni Alice Go. Mga apektadong sektor sa oil spill na istutukan ng Kamara. Pilipinas, isinusulong na idulog ang issue sa West Philippine Sea sa United Nations. DA at DTI nag-ugnay para obserba ng presyo at supply ng bilihin sa merkado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Matapos maitala ng Department of Health o DOH ang unang kaso ng monkeypox o Mpox sa National Capital Region nitong nagdaang Martes, ay nilinaw ng kagawaran na ito ay hindi isang epidemya gaya ng COVID-19 at hindi umano ito gaanong nakakahawa. Ito ay isinaad ng DOH sa kamakailang pagpupulong na naganap kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, mula noong 2023 ay mayroon lamang 10 kaso ng Mpox at lahat ito ay gumaling na. Samantala ay patuloy pa ring hinihikayat ng DOH ang publiko na maging maingat at sundin ang mga itinakdang health protocols. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong ika-10 ng Agosto, nasa mahigit 150,000 kaso ng dengue na ang naiulat sa buong bansa. 39% mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-10 ng Agosto ngayong 2024 kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon dahilan upang mas mapabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa ring hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Nahaharap sa kasong graft ang 7 opisyal ng Commission on Elections o COMELEC, kabilang narito ang COMELEC chairperson na si George Erwin Garcia. Isinampa ang reklamong ito ni dating Caloocan Representative Edgar Erice sa Office of the Ombudsman. Ukol sa 18 bilyong pisong halaga ng kontrata ng COMELEC sa Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sa inihaing complaint ni Erice, nais nitong panagutin ang mga opisyal ng COMELEC sa pagbili ng panibagong set ng voting machines kahit na ang mga nauna nitong binili sa Smartmatic taong 2010 at 2013 ay maaari pa umanong palitan ng libre. Depensa naman ni COMELEC Commissioner Ray Bulay, itinuturing na unserviceable na ang voting machines ng Smartmatic. Gayunpaman, idinidiin pa rin ni Erice na kahit hindi na ito nagagamit, hindi na kailangang gumastos muli ng gobyerno upang mag-arkila ng isa pang hanay ng mga makina kung maaari pa naman itong palitan ng walang bayad. Bumubuti na ang kalidad ng hangin matapos ang kamakailang smog at haze na naobserbahan sa Metro Manila at karatig bayan ng Taal. Sa datos ng Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air, mula sa kategoryang unhealthy air quality ay nasa moderate o katamtaman na ang kalidad ng hangin. Kaugnay nito, matatandaang ilang mga klase ang sinuspinde upang maiwasan ang panganib na dala ng haze at smog. Matapos ito, ilang lugar na ang nagdeklara na may pasok na ngayong araw, maliban na lamang sa ilang bayan sa Laguna at Rizal.
Sa ating ulat panahon, tanging easterlies na lamang ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Partikular na rito ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Habang bahagyang pag-ulan pa rin na dulot ng localized thunderstorms ang mararanasan ng Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DILG Secretary Abalos nagbitiw ng pahayag ukol sa akusasyon laban kay Kibuloy. Pagsulong ng bagong Pilipinas Bill suportado ng mga kongresista. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sinumang sangkot sa pag-alis sa bansa ni Alice Guo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisibakin sa pwesto ang sinumang opisyal ng gobyerno na tumulong para makaalis ng bansa si Alice Guo. Samantala, isinusulong naman ngayon na kanselahin ang pasaporte ni Guo para hindi na ito magamit pa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nito lamang Lunes ay inanunsyo ni Senator Risa Hontiveros na nakaalis na ng bansa si Alice Guo. Ayon sa kanyang ipresentang dokumento mula sa NBI, July 16 nang makarating ang dating alkalde sa Kuala Lumpur. Ngunit ayon sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa counterparts nito sa ibang bansa, si Guo ay nasa Indonesia noong August 18. Bago makarating si Guo sa Indonesia ay galing pa umano itong Singapore na ayon sa source ni Senator Risa Hontiveros, tila nag-reunion si Guo kasama ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Paggigit ni Hontiveros, posibleng may mga opisyal ng gobyerno ang sangkot sa pag-alis ng bansa ni Guo. Ayon sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasalukuyan ang nagsasagawa ng malawakang investigasyon ukol dito. Ito ay para madiskubre at panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan na tumulong kay Guo. Samantala, pinapakansela naman sa Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni Guo. Ayon kay Hontiveros, ito ay upang malimitahan na ang biyaheng overseas ng dating alkalde. Pagtitiyak naman ng PNP, patuloy ang operasyon nito para matugi si Guo. Nakikipag-ugnayan na umano ang mga ito sa mga counterparts nito sa ibang bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa akusasyon kay Apollo Kibuloy ukol sa pangahalay ng mga babae at menor de edad, ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, nararapat itong pakinggan. Aniya, kung ito ay mapapatunayang walang katotohanan, ito ay dahil karapatan nito ni Kibuloy. Habang kung ang mga akusasyon man ay mapag-alamang totoo, nararapat lamang siyang managot sa batas ukol sa mga paglabag na kanyang nagawa. Ito ang pahayag ni Abalos sa pagdinig sa Senado ukol sa puwersahang pagpasok ng PNP sa KOJC kamakailan. Pinag-usapan at binigyang linaw sa Senado ang mga pamantayan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Makibalita kay Danizel Lopez. Tinalakay kahapon sa Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang programang Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged, Displaced o TUPAD ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangunguna ni Senador Joel Villanueva ay nais nitong tiyakin na malaya sa korupsyon at pamumulitika ang nasabing programa, kung saan nais din itong siguraduhin na nakatuon ito sa mga vulnerable at higit na nangangailangan ng tulong.
kung kaya't humingi ng paliwanag ang senador sa DOLE ukol sa isinasagawang parameter ng kagawaran para sa pagtukoy ng mga benepisyaryo kung ito ba ay inclusive para sa lahat at ang basihan ng pondo rito. Tugon naman ni DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides, nagiging gabay ng kagawaran ang budget ceiling na taunang inilalabas ng Department of Budget and Management o DBM at DBCC. Ang targeting po namin is based on the 20 days work. Tapos, nakabase din po yan dun sa pinakamataas na prevailing minimum wage dun sa region. Paliwanag ni Yusek, sa ganitong paraan ay nalalaman ang bilang ng mga target ng regional office sa isang rehiyon at target ng DOLE. Ibinahagi rin ni Benavides na bilang bahagi ng poverty reduction program ang tupad ay mayroon itong tinitingnan na dalawang pamantayan. Tinitingnan po namin saan ba mataas yung poverty incidence, that's one. And second, may weight po kami dun sa mga probinsya o lugar kung saan laging binibisita po ng kalamidad. Ukol naman sa kwalifikasyon ng mga benepisyaryo ng programa ay ibinahagi rin ni Yusek na isinasakatuparan ng kagawaran ang inclusive parameter kung saan kasapi ang mga walang trabaho, marginalized, vulnerable at mga displaced. Nilinaw din ito na wala ng maximum age limit ang tupad program basta't nasa edad na 18 taong gulang pataas. Na pwede po magtrabaho ang isang tupad beneficiary kahit po siya po ay 80 years of age or even 90 years of age as long as kaya pa po niyang magtrabaho. So that's the measure of qualification. Hindi na po namin tinitingnan yung edad ng isang tupad beneficiary, Mr. Chair. Ikinagalak naman ito ni Villanueva at inaasahan na patuloy na matugunan ang pangangailangan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa matagumpay na paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair Caravan ng Administrasyong Marcos, layon ng mga mambabatas ngayon na ito ay mas palawakin pa ang serbisyo para sa mga mamamayan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Suportado ng mga kongresista ang bagong Pilipinas Bill na ipinapanukala ngayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ay matapos i-anunsyo ni House Deputy Secretary General Sofonias Ponyong Gabonada Jr. sa unang araw ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF Agency Summit 2024 sa Pasay City. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, layong magtayo ng mga bagong Pilipinas Serbisyo at Tulong Centers sa mga barangay sa lahat ng lalawigan sa bansa. Kaugnay nito, sa naganap na media conference sa Kongreso nitong Martes, ilan sa mga mambabatas ang sang-ayon at nagbigay ng kanilang saloobin sa panukala, partikular ang mga planong pagpapatayo ng centers. Maganda po yun kasi halimbawa po sa bawat probinsya, imbis na lilipat-lipat pa yung mga tao na yung DSWD nasa isang bayan, yung DOLE nasa kabilang bayan, magkakaroon na po nung ganong one-stop shop. At bihira po natin yun makita sa kasalukuyan na mamamasahe pa yung ating mga kababayan sa iba't ibang lugar para lang po makahingi ng tulong. Samantala, gaya ng sinabing plano ni Gabonada, mungkahi rin ni House Committee on Bases Conversion Chairman at Zambales 1st District Representative Jefferson J. Conghun na importanteng magkaroon ng pag-uusap o ugnayan sa pagitan ng mga departamento upang ang mga serbisyo ay maging epektibo, mabilis at malaman kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Sang-ayon naman dito si Tingog Party List Representative Jude Asidre dahil natutulungan umano sila ng caravan na ito na makita at malaman ang mga programa ng gobyerno. Sakaling may sa batas ito, kumpiyansa ang mga mambabatas na magkaroon ng konkretong pagkakaisa ang bawat kagawaran at ahensya ng gobyerno upang epektibong matugunan ang mga suliranin at makapagbigay ng serbisyo at pangangailangan sa mga mamamayan. Dagdag pa rito, diing pahayag ni Gabonada na sakaling ito ay maaprubahan, matitiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at tamang implementasyon ng programa. Sa kasalukuyan, nasa 21 probinsya na ang naikutan at naserbisyuhan ng BPSF Caravan at magpapatuloy pa ito para tugunan ang mga pangangailangan ng natitirang lugar. Susunod sa Caravan ay ang probinsya ng Batangas, Cavite at Pangasinan.
Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Higit sa 3 bilyong piso. Yan ang balak na iangat ng Kongreso upang pataasin pa ang budget ng Department of Tourism. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Nagnanais ang Kongreso na isulong ang karagdagang pondo na may halagang 3 bilyon na ituon sa Department of Tourism o DOT para sa susunod na taon. Ang layuning ito ay bunsod ng mainam na pag-unlad ng industriya ng turismo sa bansa, maging ang pagpapatupad sa iba't ibang programa nito para sa 2025. Ayon sa Kongreso, mainam ang pinakitang mga nakamtam na layunin ng ahensya. Ang karagdagang pondo ay indikasyon ng kanilang pagpupursiging mapaunlad ang bansa. Bahagi pa ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong, ang bawat partido sa Kongreso ay nakasuporta sa pagpapalawid ng pondo dahil sa potensyal ng DOT. Bukod pa rito, binigyan din na ang turismo ay hindi lamang tanda ng kagandahan ng bansa, ngunit isa rin itong sektor na nakakapagpaunlad ng bayan. Ang inisyatibong ito ng DOT nila ay naglalayong makamit na maging isa ang Pilipinas sa mga bansang tinatangkilik na maging bakasyunan. Bahagi pa nila ang mga pagsasanay na ginagawa ng ahensya ay nasa ilalim ng Filipino Brand of Service Excellence Program na siyang isa sa mga nagpapaunlad ng turismo sa bansa. Base naman sa ulat, pumalo na sa 5.45 million ang karagdagang arrival ng mga turista sa bansa na siyang halos 75% mas mataas noong nakaraang taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng malawakang epekto ng oil spill sa kabuhayan at pamumuhay ng mga apektadong sektor sa Bataan, Cavite at karatig na lalawigan ay nais ngayong tutukan ng mga mambabatas ang mga aksyon na tutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa naturang lugar. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Dininig sa Komite ng Ekolohiya sa Kongreso nitong Martes ang mga kinakailangang aksyon para sa mga apektadong sektor dulot ng oil spill sa lalawigan ng Bataan, Cavite at mga karatig na lugar. Ilan sa mga tinalakay ay ang panawagang agarang pagtugon ng mga ahensya at kagawaran sa mga pangangailangan ng mga apektadong sektor gaya ng mga mangingisda, negosyante at mga consumer. Nang tanungin ni Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla III, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ligtas na bang kainin ang mga isda sa Bataan at kanilang lalawigan ay kumpiyansang sagot ng kagawaran na maaari na itong ikonsumo. Samantala ayon kay Revilla, kasalukuyan pang nakadeklara ang fishing ban sa Cavite kaya't mungkahin niya ay makapagbigay ng agarang kopya ng mga isinagawang test. Katunayan na ligtas na ang pagkonsumo ng mga isda sa lugar. Hindi hubiro yung paano mabubuhay yung mga mangingisda dito sa lugar namin, sa mga distrito namin, sa lalawigan namin. Alam natin, nandyan ang DSWD. Nakapagbigay sila ng mga pangunahing lunas, FFPs o ayuda. Pero syempre, sa bawat layag nila, kada araw, nakausap ko po yung mga mangingisda namin doon. Minimum 500 pesos a day ang kanilang kinikita. Pero sa ngayon, hindi pa po sila nakakapaglayag muli. Bukod dito, ilan sa mga inusig ay ang mga bungi-bungi at hindi pa tiyak na mga detalye ukol sa operasyon ng mga motor tanker at vessel na sangkot sa insidente. Kabilang narito ang pagkwestiyon kung bakit nakalayag ang mga tanker at vessel na hindi pinahintulutang magsagawa ng operasyon. Sinagot naman ito sa panig ng Philippine Coast Guard o PCG kung saan ang MT Jason Bradley ay hindi nakalayag dahil lumubog umano ito habang nakaangkla. Kaugnay nito, patuloy naman ang investigasyon ng Maritime Industry Authority hinggil sa 3 motor tanker para sa safety at administrative proceedings, kabilang na ang pag-usisa sa pagpapalit ng may-ari ng MV Mirola 1 nang walang pasabi. Sa kabilang dako, hindi rin naiwasang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng PCG at ng Philippine Space Agency o PSA hinggil sa pagpresenta ng datos ng projection ng oil spill. Tugon naman ni Congressman Revilla sa depensa ng PCG na wala naman umanong oil spill,
bakit may mga namataang mga tagas ng langis sa mga mangingisda sa mga pampang. Samantala, bukod sa naturang oil spill, kinakailangan din umanong tignan ng iba pang salik gaya ng mga polusyon sa katubigan na nakapalibot sa Manila Bay. Batay sa pag-aaral na PSA noong taong 2021, lumagpas na ang pollution loading gaya ng mga mantika at iba pang wastewater mula sa mga kabahayan na umaago sa mga ilog na nakakadagdag sa volume ng langis. Bagamat wala pang kumpletong datos sa ipanawagan ng mga kongresista, ay agarang tugon para sa mga apektadong sektor. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma mismo ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong inilulutong impeachment ang ilang miyembro ng Kongreso laban sa kanya. Pagigiit naman niya, hindi siya nababahala dito at handa niya umanong kaharapin. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na mayroong inilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Ipinahayag ito ng bise matapos ang naging mainit na Senate hearing kahapon kung saan nauwi sa debatihan ang pagdinig sa pagitan ni VP Sara at Senator Risa Hontiveros. Nakumpirma umano ang impeachment laban kay VP Sara mula sa kanyang mga kaibigan sa Kamara. Aniya ang nasa likod umano ng planong pagpapatalsik sa bise ay ang ilang miyembro ng House of Representatives. Inaasahan na naman umano ito ni VP Sara at di nakagulat-gulat dahil sa umano'y layunin ng mga kongresista ay pabagsakin ang pamilyang Duterte. Hindi lamang umano sa politika, ngunit nadadamay na rin ang asawa niya sa umano'y harassment sa kanilang pamilya. Matatandaang sinampahan ng kaso ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng drug smuggling ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio at kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Samantala, muling nilinaw ni VP Sara na wala itong planong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ito ay dahil nakapokus umano ang Office of the Vice President para sa pagpaplano ng mga programa para sa natitirang termino ni VP Sara. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Naniniwala si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na dapat na muling reviewin ang food basket para mabilis na matugunan ang issue sa kahirapan at kagutuman sa bansa. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Upang mapabilis umano ang pagtugon ng bansa sa mga anti-hunger program ay opinyon ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na dapat nang i-review ang komposisyon sa food basket. Anya, 10 taon na nang huling tingnan ang komposisyon nito kung kaya't naniniwala ang kalihim na mayroon itong kakulangan. Ngunit ayaw naman ito pangunahan ni Gatchalian dahil trabaho umano ito ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI at ng Department of Health o DOH. Sa kabila nito ay ipinaliwanag niya na sa oras na ma-review muli ang food basket at ang tinatayang halaga nito ay makakabuo ng panibagong datos na siyang maaaring maging basehan sa pagpapatupad ng mga programa na tutugon sa kahirapan at kagutuman. Naniniwala ang kalihim na para mabilis na masugpo ito ay dapat napalawakin ang mga programa at pondo sa Food Stamp Program o FSP. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Philippine Navy pinaigting ang disaster preparedness sa pagsasagawa ng urban search rescue training. Pilipinas isinusulong na idulog ang issue sa WPS sa United Nations. San Juan itinampok ang kauna-unahang footbridge na may recyclable na disenyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.
Planong idulog na ng pamahalaan sa United Nations ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni retired Vice Admiral Alexander Lopez, bagong tagapagsalita ng National Maritime Council. Inilabas ang pahayag na ito matapos banggain ng China Coast Guard ang 2 barko ng Philippine Coast Guard kung saan nabutas ang isa sa mga ito. Matatandaang sinabi ng National Security Council na iligal at mapanganib ang aksyong ito ng China. Ang Philippine Navy ay lumahok sa 2 linggong Urban Search and Rescue o USAR culminating training exercise na ginanap sa Old Legazpi Airport sa pangunguna ni Captain Joshua Aquinde ng US Army. Ayon sa Philippine Navy, layo ng aktibidad na ito na ipakita ang kanilang kahandaan at katatagan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at pagsusuri upang mapanatili ang kahusayan sa pagsasagawa ng mga operasyon. Inilunsad nitong Martes ng lungsod ng San Juan kasama ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga sustainable recycled materials sa footbridge ng Ortigas Avenue Club Filipino. Sa pakikipagkolaborasyon ng Amay Manos Art and Design Corporation, naisakatuparan ang proyektong ma-upcycle ang mga single-use plastics para gawing mga plant pots. Layunin ng proyektong ito na bukod sa mabawasan ang basura ay mapaganda rin ito ang Metro Manila sa tulong ng pagre-resiklo. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng presyo at supply ng sapat na produkto ng pagkain sa merkado, kamakailang nag-ugnay ang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA sa pag-iinspeksyon ng pangunahing pamilihan sa NCR. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Nagugnay ang Department of Trade and Industry o DTI maging ang Department of Agriculture o DA para inspeksyonin ang merkado sa lokal ng Makati upang busisiin ang supply at presyo ng mga produktong pagkain rito. Ito ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na obserbahan ang pagpapanatili sa presyo at supply ng pagkain sa Metro Manila, na siyang bahagi rin upang siguraduhin na ang mga nagbebenta ay sumusunod sa itinakdang price freeze at karampatang supply sa merkado. Kabilang sa nasabing ininspeksyon ay ang mga kawaning bumubuo sa sektor ng agrikultura na siyang bahagi ng DTI. Nariyan din na inobserbahan ang iba pang palengke na nasa loob ng lungsod. Ayon sa DTI, nagpatupad sila ng 60 araw ng price freeze para sa mga sumusunod na bilihin na nakatala sa inyong telebisyon. Ang nasabing price freeze ay kasunod ng deklarasyong nasa state of calamity ang NCR, bunsod ng pinsalang dulot ng bagyong Karina. Pagpapaalala naman ng DTI, ang pagpapatupad sa price freeze ay aabot pa hanggang sa buwan ng Setyembre. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdating ni Olympic golfer Dottie Ardina sa lungsod ng Makati, ay malugod itong sinalubong ni Mayor Abby Binay kung saan nagkaroon ng dalawa ng diskusyon ukol sa pagsulong ng sports na golf sa mga Makatizen upang mas ma-inspire ang maraming Filipino golfer. Si Ardina ay miyembro ng Ladies Professional Golf Association sa Amerika na siyang may natatanging abilidad at husay sa golf. Matatandaan naman na lubos ang suporta ng mayor pagdating sa larong pampalakasan at patuloy ang paghikayat sa kabataan na makilahok sa mga sports activity. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH, nilinaw na ang Mpox ay hindi epidemya gaya ng COVID-19. Kalidad ng hangin sa mga karatig lugar ng Bulkang Taal bahagyang bumubuti. Ilang paaralan balik eskwela na. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sinumang sangkot sa pag-alis sa bansa ni Alice Go.
Mga apektadong sektor sa oil spill na istutukan ng Kamara. Pilipinas, isinusulong na idulog ang issue sa West Philippine Sea sa United Nations. DA at DTI nag-ugnay para obserba ng presyo at supply ng bilihin sa merkado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News 4.